Ma, kumawa na kayo. Baka mamaya mapano pa kayo eh. Kung mapano ako, para namang may pakialam ka talaga sa akin. Hindi ka nga natakot sabihin sa akin ngayon na mag-aasawa ka na. Mag-isa kitang pinag-aral, pinakain, inalagaan at pinalaki. Tapos iiwan mo lang pala ako. Katulad ka rin ng tatay mo. Man naman, kailan niyo pa ako gusto mag-asawa? 35 years old na po ako ngayon. 2 beses na nga akong na-engage at parehong hindi natuloy. Maawa naman kayo sa akin, ma. Gusto ko na po mag-asawa at nasa tamang edad na rin naman ako. Baka mamaya iwan na ako ni Angela sa sobrang tagal ng paghihintay niya. Isipin niyo yun, babae pa naghihintay sa akin. Wala akong pakialam. 8 buwan na po ang nakalipas nung nag-propose ako sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa po kami na pag-uusapan tungkol sa kasal. Sus, si Angela? Naku, hindi ko rin gusto yung Angela na yun. Tuwing makikita ko yun, ang nguso, pulang-pula. Kung manamit pa, Diyos ko, labas ang buong hita at 2 pulgada lang yata ng tila ang ginamit sa blouse niya. Napakalandi. Tingin ko sa babaeng yun, maharot eh. Ay naku, Dennis, ayoko sa kanya. Hindi ko siya matatanggap. Ayoko! Ma, huwag niyo naman pong husgahan ng pagkatao ni Angela nang dahil sa pananamit lang. Hindi niyo po siya lubos na kilala pa. Mabuti po siyang babae at alam ko ring magiging mabuting asawa siya. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. Hindi kumibo si Gina. Tuloy lang sa pagluha. Alam niyang wala na siyang magagawa sa desisyon ng anak kahit lumuha pa siya ng dugo. Ma, ba naman buhay to? Bukas na lang po tayo mag-usap ulit pag kalmado na kayo. Hoy, Dennis! Diligyod ko gusto makig-atubag storya ni mo. Hawa sa akong atubangan, layas! Way po angod, giatay ka! Sa galit ni Gina ay pinaalis niya si Dennis sa harap niya at sinabihang ayaw niya itong makausap. Nang gabing yun ay hindi makatulog si Dennis sa labis na pag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Ayaw niyang isipin at maramdaman ng ina na iiwan niya itong mag-isa. Ngunit ayaw rin niyang maramdaman ni Angela na naghihintay siya sa wala. Isa pa, pangatlong babae na si Angela na binalak niyang pakasalan. Hindi natuloy ang naunang dalawa dahil parehong may nangyaring hindi maganda. Hindi na siya makapapayag na maudlot ang kasal niya sa ikatlong pagkakataon. Kailangang makaisip siya ng paraan na parehong makapagpapasaya sa 2 babae na pinakamamahal niya. Kinabukasan, paglabas ni Dennis sa trabaho ay tinawagan niya ang kasintahan. Hi love, napatawag ka. Nasaan ka? Out ka na ba sa trabaho? Oo love, ikaw, nasa bahay ka na ba? Pupuntahan sana kita eh. May pag-uusapan sana tayo. Oo naman love, kanina pa mga 1 oras na rin. Nagluluto na nga ako ng dinner eh. Dito ka na kumain ha? Ayun. O sige, sakto. Gutom na rin ako. Punta na ako ngayon dyan ha. I love you. Makalipas ang 1 oras ay dumating si Dennis sa bahay ni Angela at doon na nga naghapunan. Hindi mapakali si Dennis at kinakabahan siya na akala mo ngayon pa lang siya manliligaw kay Angela. Habang kumakain ay sinimulan na ni Dennis sabihin ang kanyang pakay. Love? Ang sarap mo talaga magluto. Excited na tuloy akong dumating yung araw-araw na pag-uwi ko galing trabaho. Pagod na pagod. Tapos sabay tayong kakain at matitikman ko lahat ng luto mo. Love, total naman 8 buwan na tayong engaged. Gusto ko sanang itakda na natin yung kasal natin kung okay lang sa'yo. Love, ang totoo gustong-gusto ko na nga sabihin sa'yo yan eh. Naunahan mo lang ako. Nahihiya rin naman akong banggitin dahil alam kong hindi pa sapat ang ipon natin. Nagpigil lang din ako magtanong dahil alam ko nga na balak mo mag-apply sa Canada branch ng kumpanya ninyo. Ayoko naman makisabay sa mga iniisip mo, love.
Gusto ko habang hinahanda natin ang kasal natin, relax ang isip natin, walang pressure at saka focus lang sa mga detalye ng kasal. Aba, isang beses lang mangyayari to, no? Ang totoo niyan, may job offer na ako doon, love. January next year naka-schedule na ako magsimula. Kaya sana, maayos na natin ang lahat tungkol sa kasal at itakda natin yun sa November 27 sa mismong kaarawan mo. April pa lang naman ngayon. Kaya may sapat na panahon tayo, di ba? Ngayon pa lang kinakabahan na ako. Busy tayo sa trabaho, hindi ko kaya magplano at mag-asikaso mag-isa. Buo na ba talaga ang loob mo na pakasalan ako, love? Handa ka nang iwan ang buhay binata para sa akin? Ay, nakakakaba! Oo naman, no? Love, walang dapat ikakaba. Yung ipon natin, wag mong isipin yon. Ako nang bahalang gumawa ng paraan tungkol doon. Magtiwala ka na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Isa pa, hindi ka mag-aasikaso mag-isa. Kakausapin ko si Julia. Yung tropa ko nung high school, wedding coordinator yon. Siya ang bahala sa pag-aasikaso ng kasal natin. Sabi mo lang sa kanya kung anong gusto mo, love. Love, basta simpleng wedding lang ang gusto ko. Teka, kilala ko ang mga kaibigan mo nung high school. Ngayon ko lang narinig sa'yo na may kaibigan kang Julia ang pangalan. Parang mas kinakabahan ako dyan kaysa sa kasal natin. Love, hintayin mo munang makilala mo si Julia bago ka mag-isip ng kung ano-ano sa kanya, okay? Tatawagan ko siya ngayon para makipagkita siya sa atin bukas ng dinner time. Sana pwede siya kasi ang alam ko bumalik na siya sa probinsya simula nung mamaya pa yung nanay niya. Ikaw ang bahala, love. Oh, teka, tapos ka na ba kumain? Kunin ko na tong plato para mahugasan ko na, ha? Pagpasok ni Angela sa kusina ay lumabas naman si Dennis upang tawagan si Julia. Ano ka ba, Julia? Nakaraan na yon. Sure ako na tuloy na ito this time. Paano yan? Makakalos ka ba bukas? Okay. Sige, magkita tayo ng mga 7 PM bukas, ha? Doon sa restaurant sa Murato, kung saan tayo huling nag-usap dati, 7 years ago. 7 years ago? Hindi pa kami ni Dennis noon. Pero bakit sila nagkikita? Kinabukasan ay nauna sa restaurant si Dennis. Maya-maya lang ay dumating na rin si Angela. Dumiretso ito sa kinauupuan ni Dennis, bumati sabay halik sa pisngi ng kasintahan. Hi, love! Oh, wala pa yung kaibigan mong si Julia? Medyo na-traffic lang daw, love. Nali daw yung flight niya pa Manila. Yun ang gusto ko kay Julia. Basta akong may kailangan kahit nasa ang lupa-lupa yun, pupuntahan talaga ako nun. Dennis! My gosh! Hindi ka tumatanda, ano ba? Kamukha mo pa rin si Ian Veneracion, ha? Ay, naku, pasensya ka na. Naku, nakakaya. I got here so late. Grabe kasi ang traffic Parang wala nang bukas. Ay, hindi nakakaganda. Grabe. Uy, Julia, okay lang, ano ka ba? Ako nga nahihiya Alam kong nakakapagod yung biyahe pero pinuntahan mo pa rin ako. Ay, siya nga pala. Si Angela, ang fiancé ko. Love, siya si Julia, ang pinakamabait kong kaibigan ng high school. Hi, Julia. Hi, nice to meet you, Angela. Sus! Huwag mo nga akong bulahin, Dencio, Okay, let's go down to business. Inilabas ni Julia ang kanyang laptop at sinimulan na nilang pag-usapan ang tungkol sa kasal. Naging masaya ang takbo ng pag-uusap nila dahil masarap kausap at palabiro si Julia. Mabilis din siyang nakagaanan ng loob ni Angela. Makalipas ang 4 na oras ay nagdesisyon silang ituloy na lang ulit sa ibang araw ang pagpaplano sa kasal. Hindi matigil ang kwentuhan at tawanan ng tatlo hanggang sa parking area. Julia, maraming salamat talaga ha. Grabe ang hirap ng gagawin mo tapos hindi ka magpapabayad ng service mo.
Ay nako, it's okay. Anything for Dennis, no? Parang kapatid ko na yan simula nung high school. Siya ang tagapagtanggol ko laban sa mga nambubuli sa akin noon. Hindi pa kasi ako out noon eh. Pero siyempre, amoy na ng mga kaklase namin na kulay pink ang dugo ko. Actually, sila ang nagbansag sa akin ng Julia. Julius Caesar Bato kasi ang totoo kong pangalan. Ang bantot, no? Ayon, pinanindigan ko na lang. Maganda naman eh. Julia Stone. O, di ba? Parang foreigner. Parang feeling ko magiging BFF tayo sa mga susunod na buwan. Saan ka tutuloy niyan? Don't tell me babalik ka na rin agad sa probinsya. Hala, hindi ah. Nakakuha ko ng apartment sa Cubao. Siyempre, kailangan nasa Manila ako dahil ako ang wedding coordinator nyo. Kaya nung tumawag sa akin si Dennis kagabi, naganap ako kagad na matutuluyan. Malit lang yung bahay. Ako lang naman mag-isa eh. Fully furnished na kaya damit na lang talaga ang dadaling ko ron. O diba, Wongka? O ano, let's go na. Yatid ka na namin para malaman ko rin yung bahay mo. Gusto ko rin makasiguro na secured ka ron. Oh? Ang lakas mo talaga mga prinsesa, Densyo ah. Ang buhok ko, ay nako natatapakan mo. Aray, aray. Uy, baliw ka talaga, Julia. Naging malapit sina Angela at Julia at halos araw-araw nag-uusap bukod pa sa mga lakad na lagi silang magkasama. Dumating ang buwan ng Oktubre at isang buwan na lamang ay araw na ng kasal ni na Angela at Dennis. Isang araw habang nasa kotse ang dalawa at papunta sa mall para bumili ng mga sapatos nila para sa kasal, napansin ni Dennis ang pananahimik ni Angela. Love? May problema ba? Kanina ka pa yata tahimik ah. Alam ko na. Gutom ka na, no? Wala naman, love. Naiisip ko lang kung saan tayo titira pagkatapos ng kasal. Mag-apartment ba tayo? Love, ayoko sana nang nagre-renta eh. Pag nasa Canada na ako, gusto kong kumuha tayo ng sariling bahay pag nakaipon-ipon ng konti. Pero habang nag-iipon, dun ka muna sa bahay namin kasama ni Mama. Para pareho kayong may kasama. Hindi kayo malulungkot habang wala ako. Hindi ako mag-aalala. May sarili namang kwarto si Mama at meron din ako. Doon ka muna. Wala namang problema sa akin, love. Ang tanong, okay lang ba sa mama mo? Kasi love, parang napakasungit ng mama mo sa akin eh. At ramdam kong ayaw niya sa akin. Oo naman. Napakabait nun. Saka ikaw lang ang nagsasabi na ayaw niya sa'yo, no? Excited nga siya nung sinabi kong doon tayo tutuloy pagkatapos ng kasal eh. Ayun, nagpapintura kaagad ng bahay. Nagsinungaling si Dennis sa kasintahan dahil ayaw niyang masaktan ang damdamin nito. Dahil ang totoo, yung excitement ng ina na sinasabi ni Dennis ay galit at pag-iyak. Kagabi, ito ang tunay na nangyari sa pag-uusap ng mag-ina. Ma, nakahanda na pong lahat para sa kasal namin ni Angela. Huwag po ninyong isipin na iiwan ko kayo dahil dito pa rin naman ako uuwi Kami ni Angela. Sa January po ang lipad ko papuntang Canada at si Angela po ang makakasama nyo rito. Talagang pinagpilitan mo ang gusto mo, no? Sige, ikaw ang bahala. Pero wag mong asahan na maluwag kung tatanggapin niyang babaeng yun. Saka ayoko nang tatamad-tamad na kasama sa bahay. Dennis! Ayoko ng burara, alam mo yan. At paano mga gawain dito? Paano ang hatian ng gasto sa pagkain natin? Ang kuryente, ang tubig, ang internet? Aba, dapat nagpapahinga na ako sa buhay, Dennis. Bawal na sa akin ang stress. Ay, bakit ba kasi pa sa asawa pa eh? Baka alilain lang ako ng babaeng yun, ha? Buti pa ang kasambahay may sweldo. Pero akong ina, wala. Ni Cinco, walang napapala. Ni hindi nga ako makabili ng bagong duster eh. Ma, pag nasa Canada na ako, lahat ng padala sa'yo didiretso. Kailan ba ang abroad mo? Saka, bigyan mo nga ako ng picture ni Angela para maipost ko sa FB nang makita naman ng mga kaibigan ko ang magiging manugang ko. Sige. At saka, kailan ba ang birthday niya? Sige ma, mamaya sisend ko sa messenger nyo.
Please ma, mabait si Angela. Mahal na mahal niya ako. Pati naalagaan niya ako na mabuti. Parang ikaw rin siya. Kaya sana po maging mabuting biyenan kayo sa kanya. Ay, yawa ka. Ano bang tingin mo sa akin, demonyo? Hindi naman po sa ganun ma. Nagpapaalala lang po ako. Ay naku, payakap nga po. Ma, kahit na mag-asawa ako walang sino mang makakapalit sa inyo no. Kayo pa rin po ang the best na babae at number 1 sa buhay ko. Ay, bitawan mo nga ako kay napakainit na nga. Huwag mo na akong bula-bulahin, Dennis. Basta ang usapan, sa akin ang padala. Maliwanag yan, ha? Walang nagawa si Dennis dahil yun ang alam niyang magpapakalma sa kanyang ina. Alam niya kung gaano kasamang magalit ang ina at ayaw niyang maranasan ang galit nito. Nairaos ang kasal at gaya ng plano ay sa bahay ni na Dennis tumuloy ang bagong mag-asawa. Naging payapa at maayos naman ang unang 2 linggo maliban sa mga ilang maliliit na pamumuna ni Gina sa mga ginagawa ni Angela. Samantala, si Angela naman ay nakakaramdam na ng pagiging hindi komportable dahil nahihirapan siyang makisama sa biyenan. Masyado kasi itong maselan, mabunganga at laging galit. Kung minsan ay mahilig pa itong magparinig, mga katangiang hindi niya kinalakihan sa sariling ina. Bukod doon, pakiramdam niya ay parang nakikipagkumpitensya ito sa kanya sa atensyon ni Dennis. Sa paninirahan niya ron ay napansin niya ring tila isang mama's boy ang pinakasalan niya. Ma, okay lang ba kahit hindi nalagyan ng giniling na bigas ang kare-kare? Pampalapot lang naman yun, di ba? Ay naku Angela, ako na ang bahalang maghanda sa hapunan. Paborito ni Dennis ang kare-kare ko, alam mo ba yon? Hindi yun kakain ng kare-kare kung iba ang nagluto dahil espesyal na peanut butter ang nilalagay ko doon. Huwag ka na magtangka at baka masayang lang ang mga rekado. Maaga pa naman, dun muna ako sa kwarto ko at may gagawin lang ako. Tanga-tanga. Hindi na nakakibo si Angela sa sobrang pagkainis sa sinabi ng biyenan. Sinundan na lang niya ng tingin si Gina habang papunta ito sa kanyang kwarto. Pagbukas ng pinto ay umalingasaw ang magkahalong amoy kulob at amoy ng kung ano-anong halamang pinatuyo at may natanaw siyang lumang aparador na may mga maliliit at malalaking garapon. Napakapanglaw pa ng ilaw sa loob. Biglang may kung anong kilabot ang umakyat sa batok ni Angela sa natanaw. Sa mga pelikulang horror lang siya nakakakita ng ganun. Lumipas ang maghapon at hindi maalis sa isip ni Angela ang nakita. Kaya nung matutulog na silang mag-asawa, ay hindi niya napigilang sabihin yon kay Dennis. Love? Bakit? Kanina kasi pagbukas ni Mama ng pinto ng kwarto niya, may natanaw akong lumang aparador tapos may mga garapon. Para saan yung mga yon, love? Naku, huwag mong pansinin yun, love. Mahilig lang talaga mangolekta ng kung ano-ano yung si Mama. Lalo na yung mga luma at mga antik. Saka, kahit mga malilit na bagay iniipon nun kasi katwiran niya, baka kailanganin namin isang araw. Hindi na raw kami bibili. Minsan, nagtitimpla rin siya ng mga langis na gawa sa iba't ibang mga halamang gamot. Di kasi naniniwala si Mama sa mga gamot na nabibili sa butike. Ganun ba, love? Medyo nakakakilabot at nakakatakot kasi yung natanaw ko sa kwarto niya. Parang mga pangkulam. Love, para mo naman sinabi na lahi kami namang kukulam. Ay, naku, hindi yun ang ibig ko sabihin, love. Ano ka ba? Curious lang naman ako. Kumusta ka naman dito? Okay lang ba kayo ni Mama? Oo, okay naman. Sinasakyan ko na lang pag may toyo siya. Hindi na lang ako kumikibo, ganun. Minsan pag pakiramdam kong okay ang mood niya, sinusuyo ko, nilalambing. Pero syempre, love, mahirap talagang makisama. Unawain mo na lang siya, love, ha? Patanda na rin kasi siya kaya ganun. Masasanay ka rin kay Mama. Pag nakaipon tayo, bibili tayo ng sarili nating bahay. Ay, siya nga pala, love. Pinag-aasikaso na ako ng mga requirements sa TOEA at embassy. Magli-leave muna ako ng 1 week para
patapos ko kagad lahat ng kailangan. Kailangan daw makalis ako pagkatapos ng 3 linggo eh. Ha? Oh, bakit love? Wala naman, love. Kasi nag-a-adjust pa lang tayo sa buhay may asawa. Pag alis mo, panibagong adjustment na naman kasi wala ka. Saka love, ngayon pa lang tayo magkakalayo ng ganong katagal eh. Alam ko namang kayang-kaya mo pag nasa Canada na ako. Please lang konti love. Pag nakabuelo na ako, pasusunurin kita doon. Tsaka high-tech naman na ngayon eh, di tulad noon. Pwede tayong mag-video call araw-araw pagkagaling ko sa trabaho, di ba? Please lang talaga muna love. Lahat naman ng pinaghihirapan eh, may magandang bunga. Yun na lang ang itatak natin sa isipan natin. Wala naman ako magagawa, love, kundi magtiis para sa mga pangarap natin. Ay, matulog na nga tayo at maaga ka pa bukas. Natulog na ang mag-asawa. Maya-maya, habang himbing na si Angela ay may bigla siyang nakita sa kanyang panaginip. Isang matandang babae na puti lahat ng buhok, nakasuot ng itim na damit, nakabaliktad ito at nakakapit sa kisame ng kanilang kwarto, malapit sa pinto. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Nagpalipat-lipat ito ng pwesto sa kisame na animoy tumatalon papalapit sa kanya. Lumayas ka sa bahay na ito! Lumayas ka! Lumayas ka! Love! Love! Gising! Nananaginip ka! Mabilis na kumuha ng tubig si Dennis para kay Angela pagkatapos ay niyakap niya ang asawa na nanginginig ang buong katawan sa labis na takot. Nanatili si Dennis na yakap si Angela hanggang sa kumalma ito at muling nakatulog. Kinabukasan, habang nag-aasikaso ng almusal si Angela at si Dennis naman ay nagkakapi sa mesa, ay ikinuwento niya ang kanyang napanaginipan. Baka masyado ko lang napagod kahapon, love. Huwag ka na kasi masyadong nagkikilos pag wala ako. Mas kabisado ni mama ang mga gawain dito at saka ayaw niya na may nakikialam. Saktong nagdidilig pala ng mga halaman si Gina sa may bintana lang ng kusina at naririnig niya ang mag-asawa. Ay sus! Kawawang-kawawa naman. Pagod na pagod ang senyorita sa kahihiga. Mabuti pa ang mga halaman ko may silbi. Di gaya ng mga ibang tao riyan, napakain-kain lang at itatambak na lang ang pinaglamunan sa lababo na parang may alila. Kain, higa. Ay, sarap ng buhay. Kaya binabangungot eh. Nagkatinginan ng mag-asawa. Umiling si Dennis kay Angela at kumurap na para bang sinasabi niya na huwag mo nang pansinin si mama. Tumayo si Dennis, lumabas at tinungo ang kinaroroonan ni Gina. Ma, anong problema? Ang aga-aga nagpaparinig na naman kayo eh. Please naman ma, gusto ko maging payapa ang pagtira ni Angela dito sa atin. Ah, hindi ba payapa? Naku, pasensya na ha. Pasensya na sa mahal na senyorita. Pwe! Hinagis ni Gina ang hawak na walis tingting sa kapadabog na pumasok sa bahay. Tumungo sa kanyang kwarto at isinara ang pinto ng pabalibag. Love, aayain ko na lang si Julia lumabas mamaya. Tingin ko kailangan ko malibang. Okay love, ikaw ang bahala. Parang mas malapit na si Julia sa iyo kaysa sa akin ah. O siya, maliligo na ako. Ayokong abutin ng tanghali sa embassy. Naging abala na sa pag-aasikaso ng mga papeles si Dennis. Si Angela naman ay nalibang sa halos araw-araw na paglabas nila ni Julia dahil masarap itong kasama at napalapit na rin talaga sila sa isa't isa simula nang maging wedding coordinator niya ito. Itinuring na niya itong matalik na kaibigan.
Besh, thank you ha. Lagi kang available para sa akin. Malaking bagay sa akin yung paglabas natin kasi lately, hindi ko alam. Para bang nababalisa ako sa bahay at may kung ano-anong nangyayari na hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin, Besh? Ano bang nangyayari sa'yo? Alam mo, pansin ko rin nangingitim ang paligid ng mga mata mo. Mukhang hindi ka nakakatulog ng maayos ha. May problema ba kayo ni Dennis? Baka naman ang bababae na yung mokong ngayon ha. What's happening? Zai, huwag mo pabayaan ang sarili mo. Aba, 30 ka pa lang. Ang aga mo namang mabulok. Charot! Uy, hindi ah. Napaka-faithful ni Dennis, no? Wala akong problema sa kanya about cheating at buong-buo ang tiwala ko sa kanya. Pero tama ka, hindi ako nakakatulog ng maayos. Ilang weeks na rin kasi akong binabangungot. Laging may nagpapakita sa akin na matandang babae sa panaginip ko. Mukhang galit na galit sa akin at laging sinasabi na lumayas ako. Minsan natatakot na tuloy akong matulog kasi pakiramdam ko mamamatay ako habang tulog ako. Ano ba mga napapansin mo kakaiba sa'yo? Kakaiba? Wala naman bukod sa madalas na mga bangungot. Mga nag-iba meron. Laging masakit ang ulo ko, Besh. Siguro dahil sa puyat. Mabigat ang pakiramdam ko. Tapos nagiging mainitin ang ulo ko at napaka-irritable ko. Buti nga na pagpapasensyahan ako ni Dennis eh. Besh, wala ka bang nakakaaway o nakakasamaan ng loob? Sa pagkakatanda ko, wala naman. Bakit? Wala naman. Alam mo na, sa panahon ngayon yung mga taong akala mong kay bait-bait na parang santo mga kampon pala na kadiliman, palihim na ginagawan ka ng kawalang hiyaan. Maraming paraan, Sisi, no? You know, black magic, voodoo, kulam. Anong ibig mong sabihin, Besh? At sino naman ang gagawa sa akin ng ganon? Si Dennis, si Mama Gina at ikaw na lang naman ang nakakasalamuha ko. Di ba nag-resign na ako pagkatapos naming ikasal? Aba, you'll never know, Sisi. Marami na ngang kwento ng mga taong namatay dahil sa kulam Mahirap labanan yon dahil spiritual yon at hindi mo alam kung ano ang mga posibleng ginagawa nila sa'yo. Makukonfirm natin yan, sis, kung may kukulam sa'yo. Hindi mo na itatanong, ang mga tiyahin ko ay mga kilalang manggagamot sa probinsya. Kukonsulta ako sa Tiat LV ko. Manggagamot din yon at nandito lang din siya sa Maynila. Sa may dapitan, ibibigay ko sa kanya yung picture mo at ang kumpletong araw ng kapanganakan mo. Ipapatawas kita sa kanya, Besha, para malaman natin kung may gumagawa sa iyo. Huy, nakakatakot naman yung mga sinasabi mo, Besh. Pero saka na yung tawas-tawas na yan. Pag ready na ako, sasabihan kita, ha? Paano kaya kung may mas masama pang mangyari sa akin? Hindi totoo ang kulam. Pero paano kung... Dala ng pagod ay nakatulog si Angela ni hindi na niya nagawang ilak ang pinto. Makaraan ng ilang minuto ay naramdaman na niyan tila may bumuhat sa kanya mula sa kama. Sa isang iglap ay nasa mga alapaap na siya at nakikita ang isang malawak na hardin ng mga bulaklak sa ibaba. Nakarating pa siya sa ilalim ng dagat at nakita ang iba't ibang naggagandahang isda. Napakasarap ng pakiramdam niya ng mga sandaling yun. Maya-maya ay may tumambad na malaking itim na sawa sa harap niya at nilunok siya ng buo. Pagdating sa tiyan ng sawa ay nag-iba ang paligid niya. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Nakahiga at may napakaraming maliliit na ahas na gumagapang sa buong katawan niya. Nakaramdam siya ng malamig sa paa kaya napatingin siya sa gawing yon. Isang malaking sawa na itim na naman. Nakalingkis yon hanggang sa mga binti niya at sa bandang paana ng kama ay muli na naman niyang nakita ang matandang babae. Lumayas ka! Lumayas ka! Sa akin si Dennis, Angela! Angela!
Lumayas ka sa buhay ni Dennis. Sa akin lang siya. Angela! 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 Hoy! Gumising ka! Binabangungot ka! Ha? Mama! Paano kayo nakapasok dito? Aba, malamang bahay ko ito, kaya may susi ako ng lahat ng kwarto. Narinig kitang umuungol kaya pumasok ako. Mamaya mamatay ka sa pagtulog, di naging haunted pa tong kwarto ng bahay namin. Pagpihit ko ng doorknob, nakabukas naman kaya pumasok na ako. Pasalamat ka nga at narinig kitang umuungol, kundi nako, mamaho ka na lang talaga dito. Total naman gising ka na. Ako tutungo muna sa bayan para bumili ng mga halamang gamot. Bumangon ka na riyan at pakluan mo yung spare ribs na ilalaga ko para pag uwi ko mabilis akong makaluto. Siguradong gutom na ang dinis ko pag uwi. Tapos magwalis-walis ka naman sa sala at mag-ayos doon. Puro ka na lang cellphone. Gala, pasarap. Ay, buisit! Opo, ma. Ay. Pag-alis ng biyenan ay mabilis na ginawa ni Angela ang mga bili nito sa kanya. Pagkatapos ng mga gawain ay naisipan ni Angela na sana ay magawa niyang sumilip sa kwarto ng biyenan para mabura o makumpirma ang mga duda niya. Laking gulat ni Angela nang pagpihit ng doorknob ay hindi ito nakalak. Binuksan niya ito at malayang pumasok. Ngayon lang niya napagmasdang mabuti ang lumang aparador. Salamin ang harap nito kaya kita niya ang mga maliliit na garapon. Ang ilan sa mga garapon ay may lamang mga dahon, mga pampalasa at herbs gaya ng laurel, cinnamon, paminta at kung ano-ano pa na hindi na niya alam ang pangalan. May mga garapon pa na may lamang pako, karayom at tamtax. May mga nakita rin siyang mga medalyon at ilang mga metal na sa tingin niya ay mga anting-anting. Mayroon ding itim na libro sa ibabaw ng mesa at iba't ibang kulay ng panulat. Ang libro ay lumang-luma na at maalikabok na. Dilaw na ang mga pahina at malulutong na. May napansin pa nga siyang tila patak ng kandilang itim sa unang pahina. Binuksan niya ang libro para basahin pero hindi niya maunawaan ang nakasulat dahil ito ay nasa wikang Latin. Maingat niyang ibinalik ang libro sa eksaktong posisyon nung kinuha niya ito. Luminga-linga si Angela sa paligid at napansin niya ang isang garapon na nakahiwalay sa iba. May larawan na nakapasok doon pero hindi niya alam kung kanino. Basta natanaw lang niya na lalaki ang nasa larawan at ang mismong larawan ay black and white na nangupas na dahil kulay brown na ito. Tumayo siya para tingnan pero biglang tumunog ang kanilang gate. Hudyat na may taong pumasok. Naku, nakabalik na ata si Mama. Mabilis na lumabas ng kwarto si Angela at kinuha ang walis. Ay, salamat sa Diyos at nakita rin kitang humawak ng walis. Naisalang mo ba ang spare ribs? Ay, Ma, nariyan na pala kayo. Hininaan ko na po ang kalan. Kanina pa kumukulo Pressure cooker naman po yun, siguro mga 5 minutes na lang. Sobrang lambot na po nun. Ah, mabuti naman. Ipapasok ko lang ito mga pinamili ko at sisimulan ko na ang paghihiwa ng mga rekado. Pagkatapos mo riyan, magpahinga ka na muna. Samahan mo ako sa kusina habang nag-aasikaso ako ng hapunan. Sige po, Ma. Ano raw? Ang labo. Ang hirap talaga unawain ang ugali ng biyanan ko. Kung minsan parang tigring naglilihi, kung minsan naman parang anghel. Ay, hindi ko alam kung gusto ba akong manugang nito o galit sa akin. Ay, ewan. Malalaman ko rin ang totoo. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Dennis. Inihatid siya ni na Angela at Gina, pati na rin ni Julia na kanina pa lumuluha papunta pa lang sa airport. Love,
15 minutes na lang boarding na ako. Tandaan mo lahat ng bilin ko sa'yo ha. Pagdating ko sa Canada, tatawagan ka agad kita. Promise. Love, pakabait ka dun ha. Huwag kang magluloko please. Lagi mong iisipin lahat ng mga goals tsaka mga pangarap natin. Doon ka lang titingin, love ha. Huwag sa ibang babae. Siyempre naman, love. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko at hindi ako magluloko doon. Sinusumpa ko sa'yo yan. Love tiis lang ng konti kay mama ha. Hoy Dennis, anong tiis sa akin? Kung magsalita ka parang minamaltrato ko yung asawa mo Ay, sige na, tama na iyakan at wala namang namatay. Huwag mong kalilimutan yung usapan natin tungkol sa padala ha. Si mama talaga. Opo ma, hindi ko po kakalimutan. O paano? Mag-ingat po kayo lagi ma ha. Yung mga gamot nyo para sa diabetes at high blood, huwag nyo kakalimutang inumin. Kayo na po ang bahala sa asawa ko ha. Bumitaw na si Dennis sa ina at kinuha na ang kanyang hand carry na bag. Sumimple sa bulsa niya at nag-abot ng 3,000 sa ina. O yan ma, bibili nyo po ng gamot yan ha. Humalik na siya sa asawa at kay Gina. Akmang tatalikod na siya nang biglang nagsalita si Julia. Hoy, Densyo! Ay, Julia, sorry. Nakalimutan ko, nandyan ka nga pala. Ay, ganon! Tol, maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin ha. Medyo matatagalan ako sa Canada. Samahan mo naman si Angela ha. Maglakwatsa kayo, kahit saan, para hindi siya gaanong malungkot. Kampante ako pag ikaw ang alam kong kasama niya Tol, salamat talaga ha. Mahal na mahal rin kita. Mahal na mahal ka, John. Dennis, huwag ka mag-alala. Aalagaan ko si Angela. Akong bahala sa kanya. O basta mag-iingat ka doon ha. Huwag ka magpapagutom. Saka gaya ng dati, lagi mo akong i-update kung ano man ang nangyayari sa'yo. Pag minamaltrato ka doon, ipaalam mo kagad sa akin ha. Julia, okay na okay ako ron. Tana, grabe naman. Mas nalulungkot ka pa yata kaysa kay Angela Aba natural, mas nauna akong pumasok sa buhay mo kaysa sa kanya no. Mas una naman tayong nagmahalan. Ay nako, sama na lang kaya ako sa'yo. Ano ka ba? O siya, sige na. Baka maiwan pa ako ng flight ko O bye ma. Bye love. O Julia, bye Hoy, siya ng kiss ko. Hoy, Dennis! Dennis, ikaw talaga Wala akong kiss. 1.5 buwan na ang nakakalipas simula nang umalis si Dennis. Tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang mga bangungot ni Angela. At bawat bangungot ay patindi ng patindi. Napapansin na rin ni Gina at Julia ang pagiging balisa niya. Laging tulala at mabilis na namamayat. Besh, asan ka? Eto, nasa salon. Si Zams, nagpapa-hair color. Nakalitaw na kasi mga sumpa sa buko Oh, bakit? Niyaya kita kahapon O ano, nagbago ng isip mo? Hindi, Besh. Naisip ko lang. Kailangan ko yata ng bakasyon. Medyo nahihirapan ako lately dahil dun sa kinuwento ko sa'yo ng mga bangungot ko Tapos sumabay pa yung lungkot at pagka-miss ko sa asawa ko. Ay go! Tara na, trumampa tayo sa abroad. Saan mo ba gusto? Grabe naman yung Maldives. Wala naman akong maraming pera. Saka hindi pa nagpapadala sa akin si Dennis Dito lang tayo sa Pinas, Besh. Wala akong budget pang out of the country. Ikaw ang bahala, Sisi. Sabihan mo lang ako. Anytime pwede ako. Sige. Tatawagan ko si Dennis mamaya at magpapaalam din ako. Sure, lalo. O teka, babanlawan na raw ang buhok ko. Talk to you later, Sisi. Hinintay ni Angela mag 7:00 ng gabi dahil 5:00 ng umaga yon sa Alberta, Canada.
Siya na ang gigising kay Dennis. Tutal, yun naman ang oras ng gising niya para maghandang pumasok sa opisina. Tatawagan niya ang asawa para magpaalam at para itanong na rin kung bakit wala pa siyang pinadadalang sweldo. Hello, love? Good morning, love. Ang aga mo tumawag ah. Oh, kumusta, love? May problema ba? Ay, hindi. Wala naman, love. Magpapaalam sana ako sa'yo kung pwede ako mag-out of town kasama si Julia. Kahit mga 3 or 4 days lang sana, love. Oo naman, mahal. Siyempre, pwede. Basta, uwian mo ng pasulubong si mama, ha? Kailan nyo ba pala nung umalis at saka saan ba? Love, Bora sana o kaya Palawan. Gusto ko ng dagat para ma-relax ang isip ko. Oh, ayun. Okay yun, love. Maganda dun. Siguradong mare-recharge ka. Oo nga, love. Kaso wala akong pera para sa airfare sa kapambaon. Pinakat ko na yung credit card ko, di ba? Siyempre, KKB kami ni Julia. Love, nakalimutan mo yata magpadala sa akin ng sweldo mo nung nag 1 month ka dyan. Ha? Love, padalan mo ko pang bakasyon, ha? Ay sus! Hindi pa man naka-6 na buwan ang anak ko sa abroad kung makahingi ka na sa kanya para kami patago. Si Dennis pa rin ba yung nasa telepono? Dennis, anak, natanggap ko na, salamat. Ako nang bahala sa hinihingi ni Angela kay sobra-sobra naman yung bigay mo. Ano pong natanggap niyo, ma? At bakit po kayo ang magbibigay sa akin? Love, mamaya na tayo mag-usap ha, tatawagan kita ulit. Ma, bakit po kayo ang magbibigay sa akin at ano ho yung binigay ni Dennis na sobra-sobra? Sa inyo ho ba niya pinadala ang sweldo niya? Bakit hindi? Ako ang kanyang ina at di hamak na mas may tiwala siya sa akin sa paghawak ng pira. May angal ka? Hindi po ako umaangal, ma. Nagtataka lang ako dahil ako ang asawa at ako dapat ang mas may karapatan sa kinikita ng asawa ko. Ganun po ba, madam? At ano na ako dito sa pamamahay na to? Alipin? Kasambahay? Housemate? Nakikitira ka lang dito sa akin, Angela, tandaan mo yan. Kung ganyan kalaki ang interes mo sa pira ng anak ko, abay si Dennis ang kausapin mo. Ako, hindi ako nangihingi sa anak ko. Tumatanggap lang ako at wala akong kinalaman sa desisyon niya. Siguro napansin niyang puro paglalamierda ang ginagawa mo at pagwawalda sa kung ano-ano, gaya ng mga sapatos, mga sleeveless, mga pim-pim short, at kolorite sa mukha. Hindi ka dalaga para magkilos dalaga, oy! Ay, ang daming babae sa mundo, bakit sa'yo pa natapat ang anak ko? Pumasok si Gina sa kanyang kwarto at nagkulong na roon hanggang kinabukasan. Naiwan naman si Gina sa kwarto nilang mag-asawa at doon na siya nagiiyak. Hindi mapalagay si Angela dahil sa nangyari habang kausap ang asawa. Ayaw na ayaw niya ng may kaaway dahil para sa kanya ay mabigat sa buhay ang ganon. Nang matanaw ang biyenan na patungo sa kusina ay sinundan niya ito. Oras yun ang pagkakape ni Gina at sasamantalahin niya ang pagkakataon para suyuin at kausapin ito. Ma, pwede ko ho ba kayong samahan sa pagkakape? Nagtimpla ng kape niya si Angela. Nagtungo sa mesa at hinila ang upuan na nasa tabi ng biyenan saka umupo. Ma, tayong dalawa lang po ang magsasama dito sa bahay ng ilang taon. Nung kinasal kami ni Dennis, naging anak niyo na rin po ako sa ilalim ng batas at sa mata ng Diyos. Sana naman po magkasundo na tayo, ma. Gusto ko pong humingi ng tawad dahil hindi ko po namimit ang mga standard at expectation niyo sa isang manugang. Pero minahal po ako at pinakasalan ako ng anak niyo. Siguro may nakita siyang magandang bagay sa akin kahit papano para ipagkatiwala niya ang kinabukasan niya sa akin. Sana po, ma, buksan niyo naman ang puso niyo sa akin. Makikita niyo rin po kung ano ang nakita ni Dennis. Pinipilit ko naman po na maging mabuting manugang para sa inyo, ma. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw ninyo sa akin eh. Nahihirapan na po ako.
Ang obligasyon ko lang po ay maging kabiyak at katuwang ng asawa ko. At ginagawa ko naman po yun. Ni minsan ay hindi ko pinabayaan si Dennis at inalagaan ko ho siya kung paano niyo siya alagaan. Ginagawa ko po ang obligasyon ko, Ma. Sana ibigay niyo rin sa akin ang karapatan bilang asawa at respeto bilang tao. Ma, huwag niyo na po sana akong pahirapan. Sobra-sobra na po kasi ang mga nararanasan ko at alam kong alam niyo kung ano ang sinasabi ko. Humigop muna ng kape si Gina saka nagsalita. Lumayas ka sa buhay ni Dennis! Takot na nagtatakbo palabas ng kusina si Angela. Pagdating sa tapat ng pinto ng kanyang kwarto ay binuksan niya ito. Nakita niya ang sarili na nakahiga sa kama at naroon ang matandang babae na laging nagpapakita sa panaginip niya. Nakaupo sa bandang tiyan ng Angela na nasa kama. Nakikita niya ang sarili na nagpupumiglas. Hindi niya maipaliwanag yung nararamdaman niya na alam niyang gising siya pero hindi siya makagalaw sa kinatatayuan sa may pinto. Ang tanging nagawa na lang niya ay sigawan ang sarili upang ito ay magising. Angela! Gumising ka! Napabalikwas si Angela at doon na siya totoong nagising. Nakatulog pala siya pagkatapos nilang magtalo ng biyenan. Tumingin siya sa wall clock at nakita niyang 12:00 na ng hating gabi. Kinuha ang cellphone niya upang tingnan kung may mga mensahe siyang natanggap nung natutulog siya. Naku, nag-message pala si Dennis. Love, nasa office na ako. Pero wag mo na lang patulan si Mama. Kahit na ano pang sabihin niya ha. Ilabas mo na lang sa kabilang tenga. Love, yung tungkol sa pangbakasyon mo, magpapadala ako ng 30K pag out ko sa trabaho. 10K para sa airfare, tapos 20K para baon mo, love. Pag kinapos ka doon, sabihin mo lang sa akin ha. Update mo lang ako, love, pag nakapag-book ka na. Miss na kita. Love you, love. Matapos basahin ang mensahe, ay hinanap naman niya ang pangalan ni Julia. Besh, pwede na tayong mag-book bukas. Pumayag na si Dennis. Sa Bora na lang tayo kung bet mo. Usap tayo bukas ha. Good night and good morning, BFF. Natuloy ang magkaibigan sa Boracay at mananatili sila roon ng 4 na araw at 3 gabi. Ikalawang araw nila ron at nakaupo sila sa beach chair habang umiinom ng fruit shake at nakatitig sa napakagandang asul na dagat. Besh, kwentuhan mo naman ako kung paano si Dennis nung high school kayo. Kumusta siyang kaklase at estudyante? Paano kayo naging very close? Po, tahimik lang ang kaklase kong yung si Dennis na yon. Pero Zay, ang utak no, naku! Di tayo mananalo. Consistent na first honor yon at presidente lagi siya ng klase. Di ba nabanggit ko sa iyo na binubuli ako noon ng mga kaklase namin kasi hindi pa nga ako out noon. Kesyo malambot pa raw ako sa gulaman. Nariyan yung tinatawag akong Darth Vader kasi badaf daw ako. Minsan naman bigla na lang may sisigaw na bading! Ang bato! Sakto pa na bato ang apelyido ko, di ba? Tas minsan naman ako naman daw yung counterpart ni Voltes 5. Ako daw si Batinger Z. Ay nako, ang dami nilang pangtukso sa akin. Tapos, seatmate ko si Dennis kasi bautista naman siya, di ba? Ayun, naawa siguro sa akin kasi lagi niya ako nakikitang lumuluha ng tahimik. Siya ang naging tagapagtanggol ko sa mga bully. Lagi kaming sabay kumain, umuwi, lahat. Binantayan niya talaga ako. Hanggang makagraduate kami, yung mga nambuli sa akin, eventually, kinarma rin sila sa mga pinagagawa nila sa akin. Sorry, nagkamali sila na kinalaban, no? Tapos,
Eh di bilang closet nga ako noon, ang pusong babae ko na-fall talaga kay Dennis. Feeling prinsesa ako na pinagtatanggol ng prinsipe mula sa mga dragon. Nung nag-college kami, hiwalay kami ng pinasukang university kasi pinauwi ako ng nanay ko sa probinsya. So ayun, sa State University, doon ako pumasok tapos si Dennis naman sa UP. Ay nako sis, naubos ang luha ko kakayak araw-araw habang nasa probinsya ako. Nagkukumustahan lang kami sa phone noon. 5110 pa nga yata yung cellphone ko noon At yon, lumuluwas ako pag may okasyon sa buhay niya o kaya may kailangan siya. Ganun ba? Ay, aware ka ba na 2 beses nang na-engage si Dennis? Hindi natuloy yung una kasi nagpatiwakal. Yung pangalawa naman, nawala sa katinuan. Buti nga natuloy yung sayo Actually, hindi ko alam yan. Sa'yo ko lang nalaman. Siguro ayaw na maalala ni Dennis kaya hindi na rin niya kinuwento. Bakit kaya nagkaganon yung 2 naging fiancé niya, Besh? Sis, nabitin ako sa fruit shake. Napakabilis kasi ng pagsipsip ko dahil sa mga gwapong nakikita kong nagpipicture-picture dyan sa may batuhan O paano, order ako uli? Gusto mo pa ba? Oo, sige. Avocado shake ulit saka burger sa akin, Besh. Para kay Angela, naging masaya ang maikling bakasyon niya at nagdulot yun ng panandali ang kapayapaan sa kanyang isip. Salamat sa Diyos at kahit papaano ay nilubayan siya ng mga bangungot sa buong panahon ng kanyang bakasyon. Araw ng uwi ni na Angela at Julia. 6:00 ng gabi nang makauwi si Angela ng bahay at nadatnan niya ang biyenan na nagro-rosaryo sa harap ng altar. Dinala muna niya ang mga bagahe sa kwarto at lumabas para magluto ng kakainin niya. Paglabas ay dumiretso siya kay Gina at nagmano sa biyenan. Mano po, ma? Aba, Ginoong Maria. May pagkain sa kusina, kumain ka na. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Inilapag ni Angela sa mesa ang pasalubong niyang kalamansi muffins. Naghain at pagkatapos ay sinimulan na niyang maghapunan. Hay, nandito na naman ako sa bahay. Pagod na pagod pa naman ako. Ay, pero natatakot akong matulog. Parang ayoko na magising kung uulit na naman ang mga bangungot. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Wala naman ako mapagsabihan ng tunay na nangyayari sa akin dahil ayokong isipin nila na nasisiraan ako ng bait. Balak sana niyang mahiga lang para magpahinga pero wala ring nagawa si Angela. Nakatulog siya ng malamigan ng aircon sa kwarto. Nag-umpisa na siyang managinip at sa gabing ito, kasama niya si Dennis na naglalakad sa isang kalsadang hindi pamilyar sa kanya. Nakahawak siya sa kaliwang braso ng asawa at masaya silang nagtatawanan nang may nakita siyang babae na pasalubong sa kanila. Pagtapat ng babae ay hinawakan nito ang kanang braso ni Dennis at hinila ito. Sumama naman si Dennis nang nakangiti pa at sabay silang lumingon kay Angela. Pagkatapos ay nagsalita ang babae. Sa akin lang si Dennis. Dennis! Dennis! Love! Wag! Love! 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 Wag! Nagising si Angela na basang-basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Napakasakit ng nararamdaman niya dahil sa nakita. Hindi niya makalimutan ang imahe sa isip niya na masaya si Dennis sa ibang babae. Sumama ito sa babae ng nakangiti. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Hindi nga kaya may iba na ang kanyang asawa? Hello, love?
Oh, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Mama? Hindi. Uy, bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa'yo, love? Hindi kami nag-away ni Mama at okay lang ako. Love, may iba ka na ba dyan? Ha? Ah, ano bang tanong yan, mahal? Nandito ako sa Canada para magtrabaho at hindi para magloko. Saan mo naman nakuha yung ideya na yan? Napanaginipan kasi kita, may babaeng umagaw sa'yo sa akin. Love, sobrang linaw ng panaginip ko. Kitang-kita ko yung mukha ng babae. Totoong-totoo yung pakiramdam. Love, tumahan ka na please. Panaginip lang yon. Panaginip nga ibig sabihin hindi totoo. Saka, ipagpapalit ba naman kita ikaw lang ang pinakamaganda at pinakasexy sa paningin ko. Hinding-hindi mangyayari yung panaginip na yun, love, okay? Tahan na, love, please. Subukan mo lang talaga na magloko, Dennis. Naku po, tinawag na akong Densyo. Love, matulog ka na ulit. Tatawagan kita pag uwi ko mamaya. Nandito kasi yung boss ko ngayon Lagot ako, love, pag nahuli ako dito. O sige na, tulog ka muna, love, ha? Bye-bye na. Mwah, mwah. I love you. I love you, love you, love you, love you, love you. I love you, napakaganda kong asawa. O ayan na. O sige na. Bye. Nang mahimasmasan ay bumalik na siya sa pagtulog dahil isang oras pa lang pala ang nakakalipas mula nang pumasok siya sa kwarto. Muli ay lumitaw na naman ang matandang babae sa kanyang panaginip. Gaya ng mga naunang pagpapakita nito, nakabaliktad at nakakapit sa kisame, nakatitig sa kanya at tumatawa. Nakatingin lang ito kay Angela nang bigla itong gumawa ng isang malaking talon mula sa kisame hanggang sa tiyan ni Angela. Lumapag siya ng paupo, patuloy sa pagtawa. Paglapag sa tiyan ni Angela ay naglabas ito ng isang makapal na tali na animoy pang bigti. Kahit anong pagpupumiglas ni Angela ay hindi umaalis ang babae sa pagkakaupo nito sa tiyan niya. Dahan-dahang inilapit ang tali sa ulo ni Angela at sa isang iglap ay nasa liig na niya yon, pahigpit ng pahigpit. Hindi mo makukuha sa akin si Dennis. Ilan na ang nagtangka pero lahat ay nabigo. Sa akin lang si Dennis. Lumayas ka, Angela. Lumayas ka sa buhay ni Dennis. Lumayas ka. Lumayas ka sa buhay ni Dennis. Pagkatapos nun ay nawala ang matanda at ang taling nakapulupot sa leeg ni Angela ay naging itim na sawa na. Nagising si Angela at napagtagumpayan ang pinakamatindi niyang bangungot. Kailangan na niyang humingi ng tulong dahil hindi na basta bangungot lang ang naranasan niya. Ngayon ay pinagtangkaan na ng matandang babae ang buhay niya. Kinabukasan ay tinawagan niya si Julia at ikinuwento niya ng detalyado ang lahat simula sa umpisa. Tinanong na rin niya kung natuloy ang sinabi noon ni Julia na pagpapatawa sa kanyang tiya Elvie. Sis, ang sabi mo sa akin hindi ka pa handa.
at sasabihan mo na lang ako kung go ka na. Hindi ka naman nagsabi eh. Kaya mo, mamaya sasabihin ko sa kanya. Sakto Biyernes ngayon, malakas ang powers nila. O sige, balikan kita pag may resulta na mula kay tita ha. Nababahala na rin ako sa mga nangyayari sa iyo eh. Medyo mahirap nga yan at hindi dapat ipagwalang bahala. Ay, ganito na lang. Pagbaba natin ng call, ite-text ko sa iyo yung number ni Tia tapos ikaw na makipag-usap sa kanya para mas malinaw kung sakaling may mga ipapagawa sa iyo, okay? Sige Besh, hintayin ko na lang tawag mo bukas. O kaya message mo na lang ako kung busy ka para tumawag. Talagang hindi ko na kaya to Besh, parang bibigay na ang isip ko. Natanggap na ni Angela ang numero ng tiya ni Julia at isinave yon sa kanyang telepono. Martes ng gabi, naririnig ni Gina na tunog ng tunog ang telepono ni Angela sa kwarto. Mga kalahating oras na itong tumutunog ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, hindi ito sinasagot ni Angela. Kumatok si Gina sa kwarto ng manugang pero hindi ito nagbubukas ng pinto, kaya kusa na siyang pumasok. Angela, ano ba naman yung telepon mo? Nakakairita na. Bakit hindi mo sinasagot? Sa puntong yun ay nakita ni Gina si Angela na nakaupo sa isang sulok, tulala at lumuluha. Angela! Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nakatulala riyan? Ni hindi ka pa yata naliligo at kumakain, Angela! Magsalita ka! Bakit ka nagkakaganyan? Ma, hindi ko rin po maunawaan kung ano ba talagang nangyayari. Ikinuwento ni Angela kay Gina ang lahat habang ang biyana naman ay taimtim na nakikinig sa kanya. Sa palagay ko ay may kumukulam nga sa iyo. Para na po akong mababaliw, Ma. Tulungan niyo po ako. Hirap na talaga ako, Ma. Huwag niyo na po akong pahirapan. Tika, oy! Anong ibig mo sabihin? Iniisip mo ba na ako ang nangungulam sa'yo? Ma, nakita ko po lahat ng gamit niyo sa pangungulam at alam kong malaki ang galit niyo sa akin kaya ginugulo niyo ang isip ko para mapilitan akong lumayo sa asawa ko at tuluyang umalis dito sa bahay niyo. Ha? Total ay member ka naman na ng family na ito. Kailangan mong malaman ang totoo. Tama ka. Mga gamit ko nga yung nakita mo. Pero ilang dekada ko nang tinalikuran ang gawain na yun dahil bumalik na ako sa pananampalataya ko sa Diyos. Humingi na ako ng tawad sa Kanya at ng pagkakataon para magbagong buhay. Marami akong pinagdaan ng karma dahil sa mga pinahirapan ko noon. Binabayaran ako ng malaki na mga kliyente para iganti sila sa mga nanakit sa kanila dahil alam nila ang husay ko sa larangan na yun. Sa katunayan, nakalabas na yung ibang mga gamit dahil sinisimulan ko ng itapon lahat. Ayoko nang balikan ang dati kong buhay. Hindi ko naman akalain na makita mo pa yun. Ma, ang dami hunong nakita kong mga garapon. Oh, ay ano naman? Iniipon ko yun kay mag-start ako ng business na peanut butter sa kaatsara. Kailangan ko rin ng income kay ayaw ko naman iasa sa anak ko lahat ng pangangailangan ko. Hindi ako masamang tao, Angela. Patawarin mo ako kung madalas kitang nasusungitan at napagsasabihan. Gusto ko lang na matuto ka sa buhay may asawa para hindi ka iiwan ng asawa mo gaya ng ginawa ng tatay ni Dennis. Hindi ako walang hiyang biyenan, Angela. Kapakanan mo ang iniisip ko. Ma. Yumakap si Angela sa biyenan at sa balikat nito ay ibinuhos na niya ang lahat ng natitira niyang luha. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya dahil nakatagpo siya ng ina sa katauhan ni Gina. Naniwala siya sa biyenan dahil kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nang gabing yun, sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Angela ang kapayapaan sa pagitan niya at ng kanyang biyenan. Sinamahan pa siya nitong matulog sa kwarto at sabay silang nag-almusal at tanghalian kinabukasan. May ibinigay din si Gina sa kanya na ayon sa biyenan ay proteksyon laban sa mga espiritual na gawain at masasamang isipin na ipinadadala sa kanya. May ritual daw yon para bumalik sa gumagawa ang lahat ng masamang intensyon nito.
Matapos kumain ay naalala ni Angela si Julia na ilang araw nang hindi nagpaparamdam sa kanya. Nagpadala muna siya ng mensahe sa numero ni Julia, sa kanya tatawagan kung hindi ito abala. Hi Besh, kumusta ka na? 5 araw na kitang hindi nakakausap pa. Hindi ka rin nagpaparamdam. Okay ka lang ba, Besh? Lumipas ang buong maghapon pero walang natanggap na sagot si Angela mula sa kaibigan. Ngayon lang nangyari ito kaya nag-alala na siya. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Julia. Nagriring ito pero hindi naman sinasagot. Bakit kaya hindi ako sinasagot ni Julia? Okay naman kami nung huling nag-usap kami. Ngayon lang nangyari to Maya-maya ay tumunog ang kanyang telepono at Tia LV ang nakalagay na pangalan ng tumatawag. Alangan pa si Angela na sagutin ang tawag dahil biglang kumabog ang dibdib niya pero sinagot pa rin niya ito. Hello? Hello, si LV ito, tita ni Julia. Si Angela ba ito? Ay, ako nga po. Bakit po, tita? Napatawag ako dahil kay Julia. Nasa ospital siya 3 araw na. Nakita kong umiilaw ang telepono niya nang tumatawag ka. Hindi naman nakalak ang telepono kaya nangahas na akong pakialaman para matawagan ka at ipaalam sa'yo ang nangyari. Ho? Ano po bang nangyari sa kanya? Nasaan po siya ngayon? Nandito kami ngayon sa Capitol Medical Center sa Quezon Avenue, Corner Scout Magbanwa. Alam mo ba to? Opo. Maliligo lang po ako tapos pupunta na ako agad dyan. Nagmamadaling gumayak si Angela para puntahan ang kaibigan. Makalipas ang 2 oras ay narating na niya ang Quezon Avenue. May nadaanan siyang prutasan kaya bumili muna siya ng isang basket ng sari-saring mga prutas bago dumiretso sa ospital. Nagtanong sa reception si Angela at tinungo ang kwarto na sinabi ng nurse. Kumatok siya sa pinto na binuksan naman ni LV. Ay, good afternoon po. Ako po si Angela, kaibigan po ni Julia. Dito po ba siya nakakonfine? Angela, halika pasok ka. Ako si Tita LV. Natutulog pa si Julia maupo ka muna. Salamat po. Dito ko na lang po ilalagay itong mga prutas, tita. Kumusta na po si Julia? Ano po ba nangyari sa kanya? Bakit siya na ospital? Nung linggo ng gabi, pinapupunta ko niya ni Julia sa apartment niya at may ihihingi raw siya ng tulong sa akin. Napuntahan ko siya Lunes na ng hapon at pagdating ko sa apartment, kumakatok ako pero walang nagbubukas ng pinto. Sinubukan kong sumilip sa bintana para tingnan kung may tao. Naaninagan ko sa sala na may nakabulagta sa sahig kaya humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay niya. Pinilit nilang buksan ang pinto at pagbukas, tumambad nga si Julia na may hawak pang maliit na botelya ng gamot. Ang hinala ng mga doktor, nagtangka siyang magpatiwakal. Nag-overdose siya ng sleeping pills. Kung bakit, hindi pa namin alam dahil hindi pa namin nakakausap si Julia. Tita? Julia, magpahinga ka lang ha. Nasa ospital ka ngayon at dinalaw ka ng kaibigan mong si Angela. Heto may mga prutas pa siyang dala. Gutom ka ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Tita LB, pwede po bang iwan niyo muna kaming dalawa ni Angela rito? Kailangan lang po naming mag-usap. Ha? Sige, maiwan ko muna kayo ha. Kung may kailangan kayo, nandun lang ako sa hallway, tawagin niyo lang ako. Hinila ni Angela ang isang upuan sa tabi ng kama ni Julia at doon pumuesto. Besh, kumusta ka na? Bakit mo ginawa yun? Nandito naman ako Kung may problema ka, anytime pwede mo kong takbuhan. Pwede mo kong kausapin. Bakit mo nilihim sa akin ang problema mo? Angela, isa akong masamang tao. Kampon ng kadiliman. Dumating sa akin ang matinding karma, bunga ng mga ginawa ko ng maraming beses. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita maunawaan. Angela, mapapatawad mo ba ako kung aamin ako sa iyo ng buong katotohanan? Na ano? Ako ang gumagawa ng kulam sa iyo.
Ha? Hindi totoo yan, Julia. Hindi mo magagawa sa akin yun. Nagawa ko na, Angela. At yun ang totoo. Pero bakit? Julia, naging mabuti ako sa'yo. Pinagkatiwalaan kita at itinuring kitang kapatid. Mabuti na lang at malakas ang isip ko at napaglabanan ko ang lahat ng takot na nilagay mo sa akin. Kung hindi, baka matagal na akong wala sa mundo. Julia, anong kasalanan ko sa'yo? Mahal na mahal ko si Dennis eh. At ayoko mapunta siya sa iba. At kahit na kanino. Kagagawan ko rin yung bakit 2 beses hindi natuloy ang pagpapakasal niya sa mga dati niyang nobya. Inalis ko sila sa buhay ni Dennis. Sinimulan kitang kulamin nung unang gabi tayong nagkakilala. Dinaan-daan ko ang pagpapahirap sa'yo. Gusto kong masiraan ka ng bait katulad nung huling nobya ni Dennis bago ikaw. Pero hindi ko tinodo ang ritual na ginawa ko sa iyo dahil napalapit tayo sa isa't isa eh. Ako ang nagtanim ng lahat ng mga bangungot sa isip mo. Nakukonsensya ako pero mas nanaig sa akin ang inggit at selos kaya itinuloy ko na lang. Nung Sabado, nakuha akong resulta ng executive check-up ko. Na-detect na meron akong multiple primary malignancies o multiple cancer sa buong katawan ko. Yung nasa colon ko, in a spinal stage na. Angkan ko ang buhay ko dahil hindi ko kinaya ang nalaman ko. Ayoko ng data. Sinal kong mas pahihirapan ako ng ganon. Alam kong ito na ang magiging kapayaran ko sa lahat ng kasamaan ko. Hanggat may hininga pa ako eh, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Angela, huwag kang mag-alala. Bago ako nagtangkang magpakamatay, gumawa ulit ako ng ritual para huminto na ang mga bangungot mo. Sorry. Forgive me, Sissy. Julia, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Halo-halo ang nararamdaman ko ngayon. Galit. Awa. Pagmamahal. Gusto kong magwala sa sobrang galit pero gusto rin kitang unawain. Sa ngayon, sapat na ang paghingi mo ng tawad at ang paghinto sa ginawa mo sa akin. Magpapasalamat na lang ako dahil hanggang ngayon ay buhay pa ako. At buhay ka pa rin. Siguro may mga misyon pa tayo kaya umabot pa tayo sa sandaling ito. Titingnan ko na lang ang mga positibo at hindi ang mga negatibo. Salamat dahil binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na maisip at pagsisihan ng mga kasalanan mo, Julia. Ang Diyos nga kayang patawarin kahit ang kriminal basta taos-pusong humihingi ng tawad at nagbago. Ako pa ba na tao lang naman? Buhay ka pa, Julia. Live your life. At maging masaya ka sa bawat segundo. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo, please. Mas mabigat pa sa pangungulam ang pagkitil ng sariling buhay. Hindi pa huli ang lahat para magbago, Julia. Ipagdarasal ko ang paggaling mo, pero kailangan mo pa rin magpakatatag at tulungan ang sarili mo. Tawarin mo ko, Angela. Please, gusto kong marinig na pinapatawad mo ko. Sabi mo sa akin na pinapatawad mo ko, please. Tama na nga yan, para naman tayong teleserye. Tutuloy na rin ako para makapagpahinga ka mabuti. Mangako ka sa akin na magpapagaling ka kaagad, ha? Hindi na muling nakapag-usap sina Julia at Angela pagkatapos makalabas ni Julia sa ospital dahil pareho na silang naging abala. Si Angela tutok sa bagong negosyo nila ni Gina, samantalang si Julia naman ay sa kanyang pagpapakimo. Isang gabi, habang natutulog si Angela ay muli na naman siyang nanaginip. Nakita na naman niya ang matandang babae, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, umiiyak. Tawarin mo ko, Angela. Minuminuto kong pinagsisisihan ang ginawa ko sa iyo.
Pagkatapos nun ay humarap ito sa kanya. Wala na ang mga matang dating nanlilisik at galit. Napalitan na ito ng mga matang lumuluha at nagmamakaawa. Maya-maya ay bumuka ang sahig at lumabas ang malaking sawang itim mula roon. Nilingkis ang matandang babae saka ito hinablot. Umikot-ikot ang sawa at bumalik sa ilalim ng lupa kasama ang matandang babae. Julia! Bakit ganun ang panaginip ko? Ano kayang ibig sabihin nun? Ilang sandali lang ay tumunog na ang telepono ni Angela. Hello, Tita Elvie? Angela, wala na si Julia. Sa loob ng ilang buwan, bumigay na isa-isa ang mga organ niya at kanina ang pinakahuli. Cardiac arrest. Ha? Tita, pupuntahan ko kayo. Nasaan po kayo ngayon? Nasa ospital pa. May mga inaasikaso lang ng mga papel. Hihintayin din namin ang funeral home para kunin ang labi niya. Kahit bukas ka na lang pumunta sa chapel pag nakaayos na si Julia. Gabi na rin naman. Baka kung mapaano ka pa. Tita, please, ipaalam niyo po agad sa akin kung saan ang burol. Oo, sige. Yun na lang. Bukas ng umaga ite-text ko sa iyo ang mga detalye. Nanginginig si Angela sa nalaman at hindi na siya nakatulog hanggang kinabukasan dahil sa kaiiyak. Pagdating ng umaga ay agad nagtungo si Angela sa chapel kung saan nakaburol ang kaibigan. Mabibigat ang hakbang ni Angela patungo sa puting kabaong. Tuloy-tuloy ang kanyang pagluha habang kinakausap sa kanyang isip si Julia. Julia, alam kong naririnig mo ang mga nasa isip ko ngayon. Salamat sa lahat ng masasayang pinagsamahan natin. Sa lahat ng mga halakhak na pinagsaluhan natin. Salamat sa pagkakaibigan natin. Ano pa man ang nangyari, yung magaganda pa rin ang mananatili sa puso ko. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Dennis at mamahalin. Hindi ko siya pababayaan, Julia. Patawad dahil ngayon lang kita napuntahan. Hindi kita nasamahan sa mga oras na kailangan mo ko. Aaminin kong nagkaroon ako ng mga sama ng loob kaya dumistansya ako. Pero totoong lahat ng sugat ay nahihilom ng panahon. Handa na ako, Besh. Yumuko si Julia malapit sa salamin ng kabaong at bumulong. Pinatatawad na kita, Julia. Pagkatapos ay muling kinausap ni Angela si Julia sa kanyang isip. Maging payapa sana ang kaluluwa mo kasama ng may kapal. Mahal na mahal kita, Besh. Umuwi si Angela ng napakalungkot pero napakagaan ng pakiramdam. Ngayon ay haharapin naman niya ang pagiging asawa kay Dennis dahil tutulong ang kumpanya na makuha siya ng asawa sa Canada at bibigyan ng posisyon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Lumipas ang mga buwan at nagtulong ang magbiyanan para palakasin ang negosyo nilang Angina's Peanut Butter na unti-unti nang nakikilala dahil tunay nakakaiba at masarap nga ang lasa. Naging malapit ang dalawa at naging matatag at masaya ang kanilang pagsasama. Habang inaasikaso ang negosyo ay isinisingit naman ni Angela ang madali ang pag-aasikaso ng mga kailangan para sa pagpunta niya sa Canada. Pagkatapos ng maraming buwan ng paghihirap at sakit, ngayon lang yata siya nakaramdam ng tunay na kaligayahan. Natutunan niyang lahat ng pangit na emosyon sa kapwa ay kayang-kayang pawiin basta pagmamahal ang paiiralin.